5, verse 16. Galatia 5. Ang verse ay 16. Galatia nasa New Testament. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. 19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ano ito? 1, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Hindi pa tapos itong listahan ito. And many more. Okay? Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi saan? Sa kaharian ng Diyos. 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ayan, walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. And last verse, huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. So, paalala lang, ito ay sulat sa isang church. At ang ina-address dito ay yung kanilang turingan sa isa't isa. Kaya, reduplicated, no? Yung pagdalawa kasi, magkita. Dalawa yon, magkikita. Pero kung higit sa dalawa, pagkikita-kita. Okay, so yun ay clue na ang ina-address dito ay yung relationship doon ng marami ng kabuuan church. Now, pansinin muna natin yung antithesis o yung mga magkasalungat na idea. Antithesis? Anti. Paano babasahin yan? Antithesis. Sino rito yung nagtithesis? Meron ka na? Talaga? Anong yung ka na ba? Grade 10. Talaga? Ang grade 10 may thesis na? Meron mga lahat? Talaga? May nanay pa pala yung thesis? So, thesis, ang ibig sabihin ng thesis ay idea sa madaling salita. At syempre, yun naman yung anti. No? Alam niyo yung anti? Sino hindi makapag-antay? Anti. Salungat. Kaya magkasalungat na idea. 1, sa verse 16, ano yung magkasalungat na idea dyan? Yung nais ng banal na spirito at yung nasa ng laman. Nais is another word for nasa, or nasa, another word for nais. Madaling salita, yung gusto. Yung gusto ng spirit, yung gusto ng laman. May dalawang, at si Paul, napakagaling niya, no? Yung antithesis o antithesis, isang paraan yon, isang estilo ng pagsulat para palutangin yung magkabilang idea, yung magka-opposing ideas or contrary ideas. At yun ang ginamit dito ni Paul, no? Para maging lutang yung itim, ikumpara mo siya sa puti. Tama? O kaya, malalaman mo lang naman na hindi ka pala maputi pag tumabi ka kay Katrin. Si Katrin nga medyo tan na no? Pero tumabi ka sa isang Amerikano, o malalaman mo na maputi ka, tumabi ka sa negro. O sa isang taga-Africa. Diba? So doon mo nakikita. At yun ang ginawa dito ni Paul. Pinapalutang niya yung magkasalungat na idea. Dalawang magkasalungat na idea, yung gusto ng spirit versus yung gusto ng laman. Now, yung laman dito, walang kinalaman yan sa lugaw. Sino pumunta kami sa... Siopaw. Ano ba tayo namili? Sa sasyon? Lugaw. 15. May laman. 20. May itlog. Oo, huwag mo na samahan ng lumpia at ng tokwat baboy. Okay, pero yung laman dito,
Ano ba tinutukoy ng laman dito? Yung nasa ng laman. Desires of the flesh. Sarili. Yung literal na... Ano ba yung mga desires of the flesh? Na contrary, mag-ingat tayo, kasi may mga desires tayo na hindi naman dapat contrary sa nais ng Spirit. Yung desire mong kumain, is that bad? Pag nawala yun, di makikita mo na agad si Lord. O desire na matulog. Kayo ba may desire pa kayong matulog? Ha? Gusto ko yun. Huwag muna ngayon, no? Mamaya na lang. Oo, yung desire na anong maligo. Sama ba yun? Malamig. Pero may mga tamang desire. Desire to be with an opposite sex, yung pagkakagusto sa iba. Okay? So, ano yung mga desires? So, yung mga sinful desires. So, para may pang-limit dito, anumang ninanais mo na kukontra sa nais ng Espiritu. Siyempre, that will require knowledge. Ano ba yung gusto ng Spirit? Tanungin nyo nanay nyo, kasi kadalasan mga nanay yung puspos ng Spirit. Nay, kalooban ba ng Diyos na? Magad makakakuha kayo ng sagot. So, nasa desires na magpapahiwalay sa iyo sa Spirit. Now, interestingly, kapag kung nandyan pa kayo sa Galacia, yung pinag-uusapan dito, atras kayo sa, banggitin ko na dito, na verse 2, chapter 5, verse 2, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, nagpatuloy. binabaliwala ninyo si Kristo. Parang long shot naman yung pastor. Bakit naman nauwi sa tuli itong chapter 5? Pasahin ninyo, di ba? Chapter 5, nandun. Anong kinalaman? Ibig sabihin, hindi ka looban ng Holy Spirit na magpatuli. May laman eh. Ah. May laman. Natanggal yung laman. Tuloy ako eh. Ako, mukhang tatagal paliwanag ko dito dahil dito. Tuloy ako eh. Hindi, pero ganito lang yung sitwasyon. Gusto nilang magpatuli o may mga taong nagsasabing nare-require silang magpa-circumcise kasi yung circumcision ay sign na tinatanggap nila yung tipan that they are making a covenant or agreeing with God. Kasi yung ganun kay Abraham, di ba? Bilang sign na kayo ay covenant people, magpapatuloy sila. Yung ibang mga nations, hindi. Okay? Kaya, nire-require itong mga Christians ng mga mangangaral na dapat daw para maging kompleto yung kanilang pagiging mananampalataya, magpatuloy sila. Nothing to do with yung tuli natin ngayon. Hindi naman yan tungkol sa covenant. Yun ay hygiene. Pero dito, ang usapan dito, covenant with God. Si Abraham nagpatuli, dapat magpatuli din itong mga taga-Galacia. No, they desire that. Gusto nilang gawin yon. Kaya lang, pag ginawa nila yon, sinasabi ni Paul, binabaliwala ninyo yung ginawa ni Kristo. Mamaya papaliwanag pa kung bakit. Napaka-subtle nung usapan. Pero may mga desires tayo, ibig lang sabihin nito, na may mga desires, hindi lahat ng ninanasa mo, kaibigan at kapatid, ay sasang-ayunan ng Spirit. Okay? Ulitin ko, hindi lahat ng gusto mong gawin at mangyari, sasang-ayunan ka ng Spirit. Okay, so we better be careful. Sila gusto lang naman nila magpatuloy. And in fact, gusto nga nilang gawin yun bilang pagsunod sa Diyos. Ano ba naman ang... Kaya lang, si Paul against doon sa idea. O tayo, ano bang mga gusto niyong gawin? So pag meron tayong desires na hindi mauuwi, ang test palagi,
Maluluwalhati ba ang Diyos dito sa gusto ko? Yun ang tanong palagi ng isang Christian. Ito bang gagawin ko? Ako lang ba to? O matutuwa, malulugod si Lord? Okay? Isa pang antithesis, hindi lang yan. So yung mga desires, nagkakaroon ng fruit. Okay, Baso. so that's gawa ng laman, Yung verse baso. 19. Yung baso yan, pas. Yung baso. Ay, ba't nakating, alam, ang layo, no? So works, sa English, works of the flesh, yung binasa natin kanina, that's 16. Kita niyo ba? Sana, yun ang problema sa cellphone, hindi mo na pwedeng sulatan pag papel. Versus bunga, hindi mga bunga, bunga lang, bunga ng Espiritu. So yung desire, ito na kalalabasan. Gawa ng laman. Doon pa lang sa salitang ginamit, kita mo na yung kaibahan. Parang yung bunga, sarap i-picture. No? Dito, gawa. So sa mga So fruit, if we think of the time and the process it went through, kasi hindi naman biglang yung manggang yan, pag may nakita kang bulaklak, matagal pa yan bago maging bunga. No? It will take time. Yung process hanggang maging hinog siya. Tagal, no? And ito bunga ng spirit. So tayo, minsan talaga namang gusto natin. Gusto natin yung spirit makagawa sa buhay natin. Tama ba ako? Kaya lang, it will really take time. It's a long process. No? Long process. Eh yung works, parang mabilis eh. Mga gawa, mabilis lang. Di na kailangan i-process. Sabi nga ni Chito Miranda, magbukas ka na ng tuna. Pagkukulangin ang isa. Hoy, alam niyo yung kanta. Susunod. Maglabas ka pa ng baso. At tatangga. Tatagayan ko kayo. Tama na yan. Angin naman ng Yosi. At paabot ng pangsindi. Maghanap ka na ng pwesto. Akong bahala sa inyo. Anong sunod? Tama na yan. Inuman na. Hoy, pare ko! Na. Tumagay ka. Sabi ng kapitbahay, kanina ang banal-banal ng tugtog nila. Bakit? Ngayon, inuman na. Hindi, partik yun, partik. Ha? Ibig sabihin, dali lang, no? It's easy. It's very easy to do. I was comparing it dun sa bunga. Yung bunga, ang tagal eh. Kailan kaya yung magiging mangga? Bulaklak pa lang. So, tingnan nyo naman, di ba? Anong meron doon? Ano daw yung verse 8? 19? Oh, makiapid, mapuot, mang-away, magselos, magalit, maging sakim, mainggit, maglasing. Dito nga yun eh. 21, pagkainggit, pagpatay, Kontra talaga sa paglalasing. spirito yun. Lasing. Kasama na yung walang habas na pagsasaya. Pag nalasing talaga. Yun ang manginginom sa amin. Delikado humawak ng mikropono. Okay. Kaya sa pagtingin ni Pablo, maliwanag na ipinakikita niya
na bilang tao, so anong pakinabang nito sa atin? Bakit pinag-uusapan natin yung magkasalungat na idea, yung antithesis? Kasi, okay, now listen to this, si Pablo, ipinakikita niya sa atin na bilang tao, kaugnay sa ginawa ni Kristo, dalawa lang ang pwede nating kalagyan. Ilan? Dalawa lang. Dalawa lang yung pwede mong kalagyan. You are either freed or fallen. Sa Tagalog, pag sinabi kasing malaya, parang bigla na lang nangyari. Pinalaya. Sabihin natin, Pinalaya. Napalaya. Napalaya. Napalaya o Nahulog. napariwara. Napalayo. Yun na lang. Ha? Napalayo. Napalaya. Nakulong. Ha? Nakulong. Nakulong. Pwede rin. Napalaya, nakulong. Nabihag. So, dalawa lang. May rehas pa rin. Okay, walang gitna. Yung medyo napalaya o medyo nakukulong. Walang ganon. Either pinalaya ka o ikaw ay napapalayo. Napalaya. Ano ibig sabihin? Napalaya, napalayo. Napalaya sa kaisipang magiging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng utos. I have to put this in context kasi nga, ang lawak ng pwedeng application eh. Dito sa pinag-uusapan natin, sabi ni Paul, ulitin ko muna yun, no? Napalaya saan? Sa mentality, sa kaisipang magiging kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa utos. Ibig sabihin, pag sinunod ko ang Panginoon, malulugod siya sa akin. Tama ba? Ha? Pag sinunod ko ang Panginoon, tatanggapin niya ako. Tama ba? Tama. Pag sinunod ko ang Panginoon, matuwid ako. Okay? Sige. Tama. Inuulit ko na ang sino mang magpapatuloy, yun yung issue nila, para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Okay? Just a quick background. Ang Bible, ang templo galing sa Hudyo. Tapos, isinare ito sa mga hindi Hudyo. Ibig sabihin, itong mga hentil, gaya natin, hindi naman sa atin binigay yung templo, hindi sa atin binigay yung Ten Commandments, kaya wala tayo doon. Okay? At kasama na yung mga taga-Galasya doon. So, importante yung utos, yung utos ni Moses especially. 4, kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo. Nagets niyo yan? Ha? Ha? Kayong nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos, paano sila magiging matuwid? Paano sila magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Dahil sa kautusan. Dahil sa pagsunod nila ng o kaya tinatanong ko kayo pag sumunod ka sa Panginoon, katanggap-tanggap ka sa Diyos. Tama ba? Pag sumunod ka sa Diyos, Okay? Hindi sa kautusan. Ano kaibahan ng kautusan? Anyway, sige pa paliwanag ko. Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Yan. Ano, parang madaling paliwanag dyan. Tawagan nga natin si Paul. for a friend. So, sa madaling salita, itong kaugnayan natin, pakikipagrelasyon natin sa Panginoon, By God's grace. it is, it's not about you, but rather what Christ has done. Okay? Yun naman ang pinapangaral natin, yung kaligtasan natin, hindi dahil sa mabubuting gawa. Madalas na nyo naririnig yan. Okay? Hindi ka naligtas dahil sa mabubuting gawa. So the Father is pleased with Christ's By faith. sacrifice. Sa'yo ba siya na-please?
Sa'yo ba siya na-please? Hindi. Sa'yo ba siya nalugod? Hindi. Sa sakripisyo mo? Yes. Hindi. Ang tinanggap na sakripisyo ng Ama, ng Panginoon, yung sacrifice ni Christ. And it's only because of His sacrifice na tayo ay makakatanggap. Kaya nga, tinatawag tayo sumampalataya sa Kanya. Kasi kung kaya naman natin, bakit pa namatay si Kristo sa krus, di ba? So, ang nakalugod sa Ama ay yung sakripisyo ni Kristo. Kaya ito sabi, huwag ninyong, verse 2, mababaliwala yung ginawa ni Kristo pag nagpatuloy kayo. Yun ang implikasyon mo. So, nandoon ang kaluguran ng Diyos, kaya sino mang kumikilala sa halaga ng ginawa ni Kristo, ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Hindi primarily dun sa ginawa mo. Hindi dun sa pagsunod. Kasi para sa kanila, sumusunod ako sa kautusan. Kaya malulugod ng Diyos sa akin. Kung may ganun kang kaisipan, medyo delikado. Actually, delikado yun. No? Delikado yun. Ang importanteng isipin, tayo ay tinatanggap ng Diyos, tayo ay pinatawad ng Diyos, tayo ay naging matuwid, kinansila lahat ng ating utang dahil sa ginawa ni Jesus. Yun ang alay na tinanggap. Okay? Hindi sa mabuting gawa. Kaya nga parang, pag binasa nyo pa yung verse 4 niyan, hindi ko na nilagay, nandito pala sa hindi ko alam yun. Yun, kaya sabi, mahihiwalay kayo kay Kristo. Kasi it's like saying, hindi pa kumpleto yung ginawa ni Kristo, kailangan kong magpatuloy pa. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Kaya tama si Paul eh. Kulang. Hindi nyo pwedeng gawin yan kasi perfect na yung ginawa ni Jesus. Pag sinabi nyo kulang yon, para makumpleto magpatuloy pa kayo, mga usapan nyo, huwag kayong papadaya. Nagiging alipin kayong muli. Nung kautusan. Ganun ang implikasyon. Kaya maraming nagalit kay Paul eh. Oo, kaya actually, tama si Nicolas. Hanggang ngayon. Tama si Nicolas. May mga grupo ng Christians, ayaw nilang basahin ang mga sulat ni Pablo. Kasi parang contradiction ito nung kay Jesus. May nakita na ako. Tapos nagbebenta ng, okay na. May binibenta sila pagkatapos. Yun, verse 6. Kung nandiyan pa kayo, tinan niyo yung verse 6. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yun. Hindi ito. Hindi na yun. Sige. Sana di mo kayo nako-confuse, no? Pag sinabi naman, so, napalaya sa pag-iisip, okay, kaisipan, mentality na ang pagiging katanggap-tanggap ko ay sa pamamagitan ng pagsunod ng utos. Tinanggap tayo ni Jesus, at tinanggap tayo ng Panginoon dahil sa ginawa ni Jesus, hindi dahil sa ginawa mo. So that is, baka may miss ako dito. Ayun pala. So, ang tawag, bago tayo pumunta dyan. Ang tawag sa mga taong nanghahawak ng sobra sa bawat titik ng utos ay legalista. Anong tawag? Legal. Kaya nga legal sila no? By the book. Kung ano yung nakasulat doon. No? Marami mahigpit sila, stricto. Halos lahat bawal. Dati may kasamahan kami, hindi nyo na inabot ito, may kasamahan kami na dati bawal sa kanyang mag-basketball. Bawal manood ng sine. Bawal makinig ng love song o tumugtog ng day worship song. Ganito yung kanyang pagbabawal. Bagamat maganda yung hangarin, kaya lang,
yun nakakapang-alipin eh. Ang daming bawal. Bawal magpantalon, bawal ang maikli. Ang dami. Pag gumawa tayo ng listahan ng bawal dito, baka hindi na tayo magkita-kita eh. Di ba? At alam natin yan, bawal sa dating daan, maraming bawal din, di ba? Bawal magpagupit. Oo. Bawal magsuklay. Bawal mag-toothbrush. Ulit, ano? Gano'n, pati posisyon ng botones. Kaya sabi ko sa inyo, by the letter eh. Ang botones, siguro makakalbo ka rin pag gumawa ka ng pati ba naman botones eh. Dapat lagi nakataas. Oo. Nasa sabit sa butones eh. Pag hindi mo pinusot, nasabit siya sa butones. O dapat payagan na lang nila na maikli na lang ang buhok. Hindi rin. Bawal din. Bawal gupit kahit lang yung sticker. Bawal. Malalaman ba nila yun kung ginapit mo? Nagdating daan ako eh. Ay pag tinanong ka, Hindi, aamin ka kasi guilty ka eh. okay. Gusto mo malagpas eh, syempre. Kaya nga, napakahirap na sinusukat mo yung pleasure ng Diyos dahil sa iyong ginawa eh. May value yung pagsunod. I mean, hindi ko binabaliwala yun, but it's an expression of your love. Hindi dahil hindi na ako tatanggapin ng Diyos. Kaya lagi kami nagtitibati ng Diyos. Oh. Nanalo naman siya. Nanalo ako, ayoko na eh. Okay, so sa panahon ng Galacia, may mga legalistang nagsasabi na kailangan nilang magpatuli para maging lubos ang kanilang pananampalataya. Dahil utos ng Diyos at tanda ng tipan ng Israel kay Yahweh at pagbabalit ka na. Pero para kay Pablo, pag nag-isip sila ng ganito, natatanggapin lang sila ng Diyos pag nagpatuli ay panghahamak sa ginawa ni Kristo. Kaya mahihiwalay sila sa biyaya ng Diyos. Istriktong pagsunod sa utos, yan ang mga legalista. Kaya paalala ni Pablo sa mga taga-Galacia, napalaya na sila sa ganitong klase ng kaisipan. And then we must check. Okay? Kailangan i-check natin yan. Kayo ba'y napalaya na sa ganitong kaisipan? Magiging katanggap-tanggap ako sa Diyos pag ginawa ko ito. So, hindi yung ginawa mo. Yung ginawa ni Jesus. Okay? Napalayo. Ang sino mang mabasa nga. Sa 2, 3. Sa 2, 3. Go. Napalayo ang sino mang nag-iisip na tanggap siya ng Diyos dahil sa istriktong pagsunod sa utos, legalista. O sino mang nag-iisip na malaya na siyang gumawa ng kahit ano, liberal. Ayun. Nakita niyo yung dalawang magkabilang dulo. Yung napalayo, pag sinabi napalayo, yung sino man nag-iisip na matatanggap siya ng Diyos dahil susunod nga siya doon sa mga stricto, no? Ang mga ikaraniwan ng mga sinusunod natin, interpretasyon na ng mga leader, no? Oo, yun yung legalista, check na yon. Itong kabila, sino mang nag-iisip na malaya na siyang gumawa ng kahit ano. Okay, ito naman yung reaction nila. Hindi na pala kailangan sumunod sa utos. Oh, tama na yan. Oh, verse 13. Basa. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ayun. Saan gagamitin yun yung kalayaan na yun? So they're free from yung kapangyarihan ng mga utos. Hindi na sila nag-iisip ng gano'n. Ngayon, ang posibleng reaction doon, di wala na palang utos. No, malaya na tayong gawin kahit ano. Huwag ninyong gamitin ang kalayaan para pagbigyan ang nasa ng naman. Total, mabait naman ang Diyos. So, nabasa mo na, pagbigyan ang nasa ng naman. So, kung merong legalista, meron ding mga, ang tawag sa kanila, Liberal. Liberal. Liberal.
Sila naman LP. yung ibig sabihin sobrang luwag. Mga Lenny yan. Sobrang luwag. Sabihin nyo nga, luwag. Sobrang luwag. Luwag. So para sa kanila, wala nang utos-utos. Ano maluwag? Sobrang luwag. Walang Mayroon din. utos-utos. Malaya tayo. Tinatawag na. Nabubuhay na tayo sa biyaya. By faith. Ayun So yung... hindi naman pala ibabatay ng Diyos ang pagiging matuwid sa pagsunod ng utos. Eh di, tama na yan. Sorry, nakatuwa mo na si Chito Miranda. Madalas ganito ang intindi ng marami sa salitang malaya. Tama ba ako? Minsan ganito ang interpretasyon natin, malaya. Na pwede nilang gawin ang kahit anong gusto nilang magpapasaya sa kanila na para bang hindi mahalaga ang mga nakatakdang mga utos. Maganda yung point na binanggit ni Jaja kanina. No? Bagamat malaya tayo, subject pa rin tayo sa lipunan. No? May batas. Kailangan sundin. Sige. So yung mga liberal, matutulog ako kung kailan ko gusto. Huwag mo patulugin. Maawa ka naman doon sa may pasok kinabukasan. Kakanta ko hanggang gusto ko. Yung mga lasing-lasing mo. Maawa ka naman doon sa kapitbahay. Kakainin ko kung anong gusto kong kainin. Sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Maliligo ako kung kailan ko feel. Eh, maawa ka naman doon sa mga kasama mo sa bahay. Tatalo ako kung kailan ko gusto. Maawa ka naman doon sa naghanda ng programa. Imagine nyo kaya naghanda si Jonah nung lecture divina, tapos wala naman palang dadalo. Ha? Hello? Lalo na yung mga kids, no? Yung mga youth, o yung mga yoan, yung mga leader nagpe-prepare eh. Si Jerome, nagpe-prepare ng sermon niya, no? Di mo na siya mag-i-amen para lang makagawa ng sermon. Tapos di kayo dadalo dun sa youth, di ba? Awa naman. So, pag ganito tayo mag-isip na pwedeng gawin kung ano yung gustong gawin, di tayo pwedeng maging community. Di ba? Oo. Kasi wala nang rules. Eh. Ang rule natin, pag joint na, pagkatapusan ng buwan, magkikita-kita tayo. That's a commitment natin, di ba? Eh kung gagawin na lang natin yung gusto natin gawin, hindi, wala na magkikita dito. Okay, so parang ganito yung diagram. Kaya dapat mag-BBM na. Na medyo Pagkakaisa. lumipat. Ba't lumapit yung liberal doon sa legalista? Dapat hindi siya lumapit eh. Dapat nandito siya sa kabila eh. Nagbago ng form. Sabi ng mga legalista, bawal ang... Sige nga. Tabi-tabi po huwag kayo ma-offend sa akin. Just to bigyang laman ito. No? So anong sabi ng mga legalista lang dito? Bawal! Kasi bawal sila eh. Bawal ang uminom ng alak. Bawal ang tumikim. Ba't nakatingin ka kay Andy? Ay, Andy, sorry, dito na ako dyan. Mayroon na lang ako dito. Hindi kasi seryoso si Andy nakatingin sa akin. Papatingin ako sa... Sabi ni Andy, maayos ka pa. Konti-konti lang. Bawal tumikim. Konti-container. Konti-container. Bawal, basta bawal ni makiupo doon sa inuman. Bawal yun. May picture ka sa kalendaryo ng alak, bawal yun. Bawal. Kahit picture. Picture. Ano naman sabi ng mga liberal? Pwede. Ha? Tungkol sa pag-inom, ano sabi nila? Pwede uminom. Ha? Wala silang masabi, lasing na sila. Ano kayo, ha? Wala na silang masabi. Di na makausap ng matino. Anytime, anywhere, with anyone. Walang pinipili, walang inaalala.
Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Tama na yan! Who among us is truly free? Masira ako dito. Sino ba talaga sa atin ang malaya? Oh, sinong malaya? Not the legalist, not the liberal, but those who are led by the Spirit. Hindi legalista, hindi liberalista, kundi siya ay led by the Spirit. Pero interesting din, ano? Siya ay pinapangunahan ng Spirit. Hindi lang ito para sa buhay niya, para gumanda buhay niya. He is led by the Spirit towards brotherly love. Kasi pag inisip mo na yung iba, then that's something. That's a wonderful sign na may Espiritu ka ng Diyos kapag iniisip mo yung kapakanan ng iba. Kaya, binanggit ko na kanina, yung parang pluralize yung mga verbs dito, no? I-check nyo pa rin yung iba na nandun. So, mamuhay kayo. So, look at these verses. No? Ito, sapat na to. 16. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu. Verse 18, nawala yung 1. Ngunit kung nagpapasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. 22, sabayan niyo ako. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And many more. No? At dahil nga namumuhay na kayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa one more time. Patnubay. Okay. Patnubayin ito. Huwag tayong maging mapagmataas. Kanino? Sa Diyos. Sa Diyos o sa kapwa? Huwag nating galitin ang ating iwasan ang kanino ba nainggit? Sa Diyos. Diba? Sa Diyos pa rin. So, yung being led by the Spirit is towards brotherly love. Kaya paano nyo malalaman na yung isang tao ay pinapatnubayan ng Spirit? Mahirap ba malaman? Pag tinignan mo, umili ka ng isang tao dito, tingnan mo kung siya pinapatnubayan ng Spirit. Ano hanapin mo? Unang tanong, Bagong tanim. Kulay puti. Hindi. Unang itatanong mo, ito bang taong to may pag-ibig? Dito na Church. May joy. May joy ba ito? Meron ba siyang peace? Meron ba siyang pagtitiyaga? May kabaitan ba ito? May kabutihan ba ito? Ito yung nadadalo ko dito, naalala ko si Irene tsaka si Ayot Kasi lagi ko silang ginojoke, si Irene mabait. Si Ayet mabuti. Hindi, mabuti si Ayet, lagi nagtatama yun Di ba? Kaya hindi siya mabait. Ayet, nandiyan ka ba? So nga, yun alam naman ni Ayet dyan, ginojoke ko madalas sila. Si Irene naman, sasabi ko, si Irene mabait. Hindi siya mabuti. Hindi siya mabuti. Pinin mo siya. Tahimik na lang siya May niya nagtatama Okay? May katapatan, kahinahunan, meron ka ba yan? Pagpipigil sa sarili. Yan. So nakikita mo ba yung mga bungang yan sa buhay mo? Nakikita niyo ba yun? Una, yung pag-ibig sa kapwa. Diba? And with that list, lalo na yung mga kabataan mo yan. Piliin nyo kung kanino nyo bubuksan yung buhay ninyo. Sino bang mga taong dapat ninyong samahan? Sino bang dapat ninyong digitan? Dalawa lang yung klase ng tao dito, yung pinapangunahan ng Spirit
Yung napalaya at saka yung mapalayo. Kung gusto nyong mapalapit sa Diyos, piliin nyo kung sinong sasamahan ninyo. Okay? Yung jojowain at saka yung hindi jojowain. Pero ito again, pahintulot tali. Dahil nasimulan natin yung tungkol sa alak. Anong sabi ng mga legalista tungkol sa alak? Bawal. Bawal. Tumigil. Ano sabi ng mga liberal? Walang masabi. Sila nasabi. Tignan. Ano naman ang sabi ng mga pinapatnubayan ng spirito? Wala yan. Dapat meron yan. Oh. Huwag maglalasing. Ano naman? Sige nga. Una, hindi bawal uminom. Yan. Tandaan niyo yan. Bawal mag-alala. Ng tubig. Di pa tapos Hindi bawal eh. uminom ng alak. Pero yung pinapatnubayan, magtatanong siya. Ano yung mga tanong niya? Wala ba ako ma-offend sa pag-inom ko? Okay? Sabihin, magulang. Yung sinasabi ng magulang, huwag kang iinom. O pag uminom ka, sino ma-offend mo una sa lahat? May pera ba ako? Mamaya pa yun. Yung huling tanong, sino bang manlilibre sa akin? Pero yung wala ba ako ma-offend? Okay ba ang parents ko dito pag ako uminom? Yes. Kasi nakakaya naman. Saan ka na? Bahay ko sa atin ay. Saan ka bahay ko sa atin namin? Saan mo nga ako dyan? Sabi ng tatay mo. Dalawa para mag-Bible study. Di ba ma-offend ang asawa mo? Sorry, papatingin ka na ako sa'yo. Eric, di ba ma-offend yung asawa kung may asawa ka? Di ba? Iinom ka, tapos ma-offend asawa mo kasi hindi okay sa kanya. O ang girlfriend or ang boyfriend, ma-offend sila. Mga churchmates, di ba ma-offend ang mga churchmates? Kasi sabi natin, di ba, brotherly love pag-ibig So, tatanungin mo kung ano yung magiging reaction na, di ba? Kaya magpaalam ka na habang maaga. Huwag kayong ma-offend ha. Nagre-react si Amor. Hindi na raw malaya kung ganon. Kaya nga Leading yun, leading. Kaya nga, mahiwaga itong kalayaang sinasabing ito Kalayaan ba ito na gawin yung gusto mo? O kalayaang magmahal? Sa pamamagitan ng banal na spirito. Kasi ang iniisip mo dito, pag-ibig Pangalawa, bakit? Ba't kayo inom? Ang dahilan. Bakit? Pagkaibigan? May problema, Pas. May problema. May problema. Sige. Sige, isipin nyo na lahat ng mga dahilan nyo. Ano yung mga dahilan? Banding. Pero susundan mo ba? Kaya ko pa bang mabuhay kahit di uminom ng alak? Oo naman. Mabubuhay pa ba ako? Kaya ko bang mabuhay nang hindi uminom ng alak? O naglalaway na ako at parang mababaliw pag di nakakainom ng alak? Kasi that's something, di ba? Minsan natatakot ako sa mga kabataan, sabi nila, hindi na ako mabubuhay pag wala akong cellphone. Ano ka? Di ba? Anong tawag doon? Addiction. Addiction yun. Ito, panghuli. Paano yung Pas? Di ako mabubuhay nang wala ka. Ano yun? Ito pa, sige. At kung, so kasama yan sa tanong, no? Kung ako ba dependent na sa alak, then you have to check. Because that's no. Yung lolo ko, tatay ni Daddy. Alcoholic? Umaga. Gin. Gin.
Nakahiga pa kami doon sa labas. Amoy na namin yung amoy ng gin. Nasa ilalim na ng bahay. Yun ang almusal niya, yun ang kape niya. Bali wala yung kape. Nagka-cancer ng sa throat yun. Binutasan dito para mapadaan yung... Dapat light lang. Lagi Okay, tapos, sige. Sabihin na natin, nakapasa na lahat sa mga tanong. Gano'ng karami? Yan. Gano'ng karami ba yung dapat inumin? Konti. Konti na. Ako sasabihin ko sa inyo, umiinom ako. Okay? Isa kasama ko ibang mga pastor. Pero ito importante to. Ayon sa batas. Batas muna tayo. Para sa kaalaman ng lahat. A non-professional driver who takes alcohol will not be considered a liable drunk under the Anti-Drunk Driving Act. This is from LTO. If such drivers blood count something, blood alcohol count is below 0.05%. So hindi ka raw ituturing na lasing kapag yung test ng iyong dugo is below 0.05%. Okay, ngayon paano naman malalaman yon? Paano mo malalaman yung 0.05? Paparecite nila sa iyo yung ABCD pabaliktad. Dapat walang mali. Pinapalakad sa tuwid, pinapalakad. Eh, kahit naman hindi ka lasing, di mo ma-reset yan eh. Z, Y. Ang hirap kaya nun. Pero ito, totoo na to. The guideline given by an officer of the Land Transportation Office is that an average person will likely reach 0.05, makakarating siya sa 0.05% sa kanyang dugo. May alcohol siya with 1 bottle of beer. Ilang bote? Isa. Okay. 1 glass of wine. Ilang glass? Isa. Ito kalaki oh. And 1 shot of hard liquor. 1 shot puno. Is ilan? One shot. Ilan? Pag dalawa, anong tawag doon? Sobra. Pag tatlo? Sobra. Okay, pag hinamon niyo ako ng inuman, isang bote, tapos na tayo. Okay? Kaya titipirin mo lang yun. Medyo iba naman kasi. Huwag ganun. May usapang, parang hindi tayo malalasing. Konti na. Konti-konti. Sabihin mo lang rin yan, pastor ito, nag-encourage mo na. Hindi. Hindi yan. Ang daming mong dadaanan bago mo gawin. At sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa pag-inom. Mga kapatid, huwag kayong ma-offense sa akin. Hindi lang ito tungkol sa pag-inom. Tungkol sa lahat ng gagawin mo. Yung effect. Oo. Highlights lang talaga si Chito, kaya inuman. Pero marami pa. So, hindi lang ito sa pag-inom, pakikipagrelasyon. Marami ka rin itatanong. Again, ma-offend ba parents ko? Sino bang ma-offend? Okay? Okay na, asawa ko sa pakikipagrelasyon. Ay, talaga bro, no? Kasi Eric, drawing lang mo yan. Mabait ko yan. Binura mo naman? So, hindi lang sa pag-inom, pakikipagrelasyon, pag-aaral, no? Buhay may asawa, sa pagmimisyon, sa pagtatrabaho, sa pagpapalaki ng anak, sa pagnenegosyo, you name it. Applicable ng lahat yan. Pag ikaw pinapatubayan ka ng Espiritu, marami kang itatanong. Isipin mo yung brotherly love. Okay? Kasi led ka ng Espiritu. Hindi ka basta-basta magbabawal, hindi ka rin basta-basta gagawa ng isang bagay. No? Namin mga kapatid. So, yun, ano? Pansining mabuti yung o kung iinom, basta yun ang rule.
Kaya nga, ang lagi naman pinasabi ko, drink moderately. Pag mas mabigat ka daw, mas malaking, Alcohol. mas maraming alcohol bago ka makarating ng, depende sa bigat. Okay? Pag mas mabigat ka, parang bago ka makarating doon sa 0.05%. No? Kung payat, baka hindi pa maubos yung isang bote eh. Tapos yun, i-consider, maraming sa ibang bansa talagang pag uminom ka, kukunin nila susi mo, hindi ka nila pagdadriving. Japan. Pati yung license. Oh, dito hindi eh. No, gumagapang na yung Brad, mag-ingat ka sa pagdadrive mo. Hindi na ka makalakad sa pagdadriving mo pa. Grabe naman, huwag mo naman pag-driving mo. May nakasabay ko doon sa may dyanan sa bayan, yung tatlo ng mga sarado na Brad, di ba tayo? O, pag hulagan niya ng motor niya, tinamaan niya yung signboard na bawal pumarada. Tapos ano, kaya talaga maging lasing. Sorry. Pero yun nga. No? Sige. Paano ko ba tatapusin to? Tapusin natin to. Lalo, ba't na ako? Malaya ka. Malaya ka sa pag-iisip na dahil sa gawa mong mabuti, ikay tanggap ng Panginoon. So this is a summary statement. Yung pagtanggap sa iyo ng Panginoon is absolute. Wala ka pang ginagawa, mahal ka ng Lord. That's the good news. Oo. Wala ka pang ginagawa. Kasabi ng Romans, di ba? Tayo, nung makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Panginoon. O ano pang pwede mong gawin para madagdagan yung pag-ibig ng Diyos sa'yo? Wala. O, pero ano pong ginagawa natin? Bakit tayo nandito? Bakit tayo sumusunod? Kasi in-express natin yung pag-ibig natin sa Diyos eh. It is all because we now love God. Hindi natin ito binabraso, binamaneuver ang Diyos na sana, bless tayo. Hindi gano'n. No? This is all but an expression of our love. Next, malaya ka kung dahil sa patnubay ng Espiritu, makakapagparanas na wala yung wrath ng pag-ibig gaya ni Kristo. So, we can provide an experience of love and at the same time, makakatanggap ka ng pag-ibig sa iba. Isn't that great, no? Yun, tandaan ninyo. Tandaan natin, dalawang klase ng tao. So, being free from napalaya na tayo sa mga kaisipan na nagpa-paralyze sa atin. Minsan, alam mo, pag marami kang pagkukulang, ayaw mo lumapit sa Diyos. Di ba? Naisip mo yun, nahiya ka. Tayo, mahihiyain pa naman tayo. Culture tayo ng hiya eh. Pag sinabi sa'yo, anong mas mabigat? Yung walang hiya ka? O, hindi, yun yata ang pinakamasakit na marinig. Bilang Pilipino, yung sabihan ko wala akong hiya. Mahalaga sa atin yun, yung dangal natin. Pero ang Panginoon, Jesus, baka kahiya maipako sa krus. Binag sa lahat ng tao. Pero yung kahihiyan na yun na ginawa ni Jesus para ibalik yung dangal natin. At dahil doon sa kanyang nakakahiyang ginawa, ibinalik niya yung dangal ng ating buhay. Ganun kanya kamahal. So, sige, tayo. Okay,